Bro, kung ready ka na bro, interpolation sa rebuttal rounds ng affirmative side na si Vince Smoker. Are you ready bro, Nor? Ready. Ready, Okay, ready. your timer starts now. Unang tanong ko sa'yo, handa ka na ba? Question. Okay, next question. Tinatanggap mo ba yung mga binasa ko na hindi pinuutusan ni Jesus na pumunta yung kanyang mga alagad sa mga hintil? Hindi, dahil ikaw ang nagbabasa. Pero kung kami ang magbabasa, tinatanggap niyo yan. Dahil ikaw ang nagbabasa, hindi ko yan tinatanggap. Next question. Okay. Hindi mo ba tinatanggap yung aking binasa na binabasa ko? Yes, pag ikaw magbabasa. Pero pag ako magbasa niyan, tatanggapin ko yan. Alin yung mali? Yung binasa ko ba o yung binabasa mo? Mali mo. Alin ba yung mali? Yung binabasa kong Biblia mo o yung mali mo? Yung mali ng pagbabasa mo. Okay, next question. Ano yung mali sa mga binasa ko? Yung pag-interpret mo ng hindi ayon sa nakasulat. Yan yung mali mo. Okay, babasahin ko. Mateo chapter 10 verse 5. Huwag kayong pumunta sa daanan ng mga hintil. Bakit hindi sila doon pinapapunta? Mali mo yan, I don't know. Hindi mo alam? Hindi ko naman yan latag eh. Okay, hindi mo pala alam. Next, yung mga sinang-ayunan ko sa'yo sa Book of Isaiah, ano yung sinang-ayunan ko sa'yo? Yung Israelita ang liwanag o yung mga hintil? Mga hintil. Okay, next question ko. Doon ba, sa pangalawa mo bang latag, naglatag ka ba o nagsalita ka lang? Rebuttal na kasi yun eh. Hindi ko na kailangan maglatag eh. I-rebat ko na lang yung mali. Okay, Kasi yan yung stage ng debate eh. okay. Bakit hindi mo nirebat ang Mateo chapter 10? Hindi ko naman yan latag eh. Okay, next question ko sa'yo. Sa Mateo chapter 4, sinasabi mo bang parallel to? Ano yung ibig sabihin ng parallel? Magka-connect siya. Magka-connect? Yeah, absolute yes. Okay. Kung sinabi ni Propeta Isaias, ito ba ay quoted o parallel pa rin? Hula siya, hula. Pag sinasabi natin Isaias, hula yan. Tinatanong ko yung mismong nakalagay sa Mateo, pag sinabi ni Propeta Isaias, ito ba ay Mali quoted yung tanong mo or eh. parallel? Mali yung tanong mo eh. Huwag mo ako tulungan magtanong. Sagutin mo yung tanong ko. Ayusin mo pagtanong. Dapat exact, ano, pag Ay, dinili mo na tanong. moderator, objection. Moderator, nakikita ko yung abs ni moderator, oh. Okay, sige na nga, mamaya na nga lang tayo, Okay. Dito ba, sa Mateo chapter 4, ano sa pagkakaintindi mo itong lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali? Land of the Gentiles na binigyan ng kaligtasan ayon sa Isaiah 49:6. Saan mo nabasa sa Isaiah 49:6? Sa dalawang aklat na yan. Saan mo nabasa sa Isaiah 49? No? Verse 6, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali. Isaiah sa pamagitan sinasabing buong daigdig at ang Tinatanong ko saan ang pasok sa Naphtali at daigdig yan. Zabulon? Magtanong ka na. Oh. May word per word ba na nakalagay doon ng mga lupain na yon o wala? Mayroon. Saan? Anong talata sa Isaias? Sa dalawang books na yan. Tinatanong ko sa Isaias. Isaiah 49:6 at sa Mateo chapter. Nasaan nakalagay sa Isaiah 49 verse 6 ang sinasabi mong mga lupain? Buong daigdig nakalagay doon sa buong daigdig sa Isaiah 9:6 nakalagay doon ang lugar ng Zebulon at sa Naphtali at sa Okay. Itong sinabing upang sa lahat ng bansa at sa daigdig ay maligtas, nasaan dito ang lupain? nasa Mateo chapter 4. Dito kita tinatanong, Buong daigdig. nasaan siya dyan? Nabasa mo ba ang buong daigdig dyan? Merong daigdig pero hindi buong daigdig. So yan Okay. yung daigdig na nandoon sa yan yung mga lugar na nandoon sa Mateo chapter 4. Okay, moderator, wini-wave ko Nag-agree ka na. nga yan kanina eh, di ba? Moderator, wini-wave ko na. Pakinggan mo ako, Vince. Moderator, nandiyan ka pa po ba? Oo.
Okay, ayan. Mini-wave ko na po. Pakibigay po ng time ko. Okay. O sige, te. Dako na tayo sa sa stand ng negative side na si Nor. 5 minutes, bro, Nor. Okay. Thank you. Ayan po, nalalaman po natin yung kamangmangan ng ating kadebate. No? Inagrihan ko daw siya na yung mga gentles daw, yung liwanag. Kanina pa tayo nagdedebate, binasa ko pa sa'yo, napakalinaw. Israelita, yung liwanag. Binasa ko pa sa'yo sa verse 3 na sa pamamagitan ng Israel, ano daw? Dadakilain siya ng mga tao. Sino yung siya? Yung Diyos. Sinong pamamagitan o kaninong liwanag sa nanaw mo na mali-mali yung interpretation? Ngayon, pinapabasa ko sa iyo sa Mateo chapter 10 verse 5. Nasaan yung mali sa aking pinasa? Ang sabi doon, huwag kayong pumunta sa daanan ng mga mga hintil. Pinagbabawal nga ni Jesus yung mga hintil eh. Ang linaw-linaw naman. Sige, ikaw na lang mag-explain. Gusto ko i-explain mo sa akin kung bakit bawal silang pumunta sa daanan ng mga hintil. Siguro pwede ka pang maglatag kahit 3 minutes o yung question mo na lang sa akin, kahit yun na lang ilatag mo. Bakit pinagbabawal ni Jesus na pumunta yung kanyang mga alagad sa mga hintil? Ewan ko ba kung kaya mo sagutin yan. Ang linaw-linaw naman ng verse na hindi sila pwedeng pumunta sa daanan ng mga hintil. Naku naman, ewan ko sa'yo. Kung saan mo nilagay yung utak mo, sa talampakan, sa siko, sa paa, sa puwet. Pag nilagay mo sa puwet, wag mong upuhan. Wag kang umupo, tumayo ka ha. Ganun lang yun. Pero ayun, balik na nga tayo. From Isaiah chapter 42 hanggang 40 pa pala, no? Nalimutan ko. Isaiah hanggang 40, hanggang 49, hanggang 66. Pero sa 53 hindi binanggit ang ang Israel, no? Makikita mo diyan ng tinutukoy na servant ang Israel lang. Paulit-ulit binanggit na yung servant Israel. Isa-isahin ko sa iyo. Dito. Isaiah chapter 41 verse 8. Ngunit ikaw Israel na aking lingkod. Ang linaw oh. Isaiah chapter 41 verse 14. Israel, mahina ka man, huwag kang matakot, tutulungan kita. Israel na aking lingkod. Paulit-ulit. Isaiah chapter 42 verse 6. Akong si Yahweh ang tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang ipairal ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa mga tao, at sa lahat ng bansa ikaw ay magdadala ng liwanag. Ang linaw. Isaiah chapter 43. Talon-talon tayo nang malaman mo sino yung lingkod. Isaiah chapter 43 verse 10. Israel, ikaw ang lingkod ko, ikaw ang saksi ko. Hinirang kita upang maging lingkod, upang makilala mo ako, at sa pamamagitan mo, walang ibang Diyos na nauna sa akin, ni meron pang darating. Mali na naman yung unawa mo. Sino yung mga lingkod? Israel. Isaiah chapter 44 verse 1. Sinabi ni Yahweh, ikaw ang lingkod ko, Israel. Ako ay pakinggan, lahi ni Jacob, bayan kong hinirang. Sino pa rin? Israel. Isaiah chapter 44 verse 21. Tandaan mo, Israel, kayo'y mga lingkod ko na aking nilalang, hindi ko kayo malilimutan. Aray ko. Baka nalimutan mo na naman. Talo na tayo. Isaiah chapter 49 verse 3. Sinabi ni Yahweh, Israel, ikaw ay lingkod ko. Ulitin ko ha, lingkod ko. Sa pamamagitan mo, dadakilain ako ng mga tao. Talon tayo sa verse 6. Sinabi ni Yahweh sa akin, Israel, na lingkod ko. May mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa panunumbalik sa mga Israelitang nawala o nalabi, ikaw ay gagawin kitang ilaw. Sino yung gagawing ilaw? Ang Israel. Ng mga bansa
upang lahat ng daigdig ay maligtas. Ang linaw naman, sino yung ilaw o yung liwanag ng salvation? Ang Israel, hindi sa mga Gentiles. Pamalian mo lahat ng aking latag. Wala kang nilatag na yung Gentiles ang liwanag. Okay, question na, moderator. Okay, sige, tanong na. Totally gising na rin yung kasama ko, hindi na nakatulog. So, 7 minutes, tanong, Vince. Tanong ko dito, babasahin ko muna bago magtanong. Sabi dito sa Isaiah 9:6, 49:6 sa ang dating Biblia, sabi dito, oo, kaniyang sinasabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob at isauli ang iniingatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga gentil upang ikaw ay magiging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Tanong dito, sabi dito, ikaw ibibigay na pinakailaw sa mga Gentiles. Sino tong ibibigay sa mga Gentiles upang magiging ang angking kaligtasan? Sino to? Ang mga Israelita, nabanggit dyan, na sa lahi ni Jacob, ibibigay ko ang liwanag at sa mga Gentiles. Sabi Next. mo mga Israelita, ang sinasabi dito ikaw, ano to? Yung word na ikaw, plural o singular? Singular. Yare! Sabog. Ano yun? Sabi mo kanina, mga Israelita ang pinakailaw sa mga Gentile. Dito sa word na ikaw, ano to, singular o plural? Singular. Kasi So, ikaw. ibig sabihin dahil singular, isa lang to. Yes, isa lang yan. So, mali yung sinasabi mo kanina, mga Israelite. Israelita nga yung lingkod eh. Ilan ba yung Israelita? Iisa So, lang mali yan. yung sinasabi mo kanina sa unang tanong ko na mga Israelite. Anong mga Israelite sinasabi mo? Yung Sabi mo lingkod kanina, na mga Israelita, Israelite moderator, yan eh. nagtatanong po siya, Sabi ayaw mo niya po ako kanina, mga pasagutin. Israelite to. Oh. Tinanong kita. Huwag muna kayo mag-usap. So, may objection ba? Objection ko po, ayaw niya pa akong pasagutin. Okay, pasagutin mo muna, Kuya Vince. Sige, 20 seconds, sagot. Okay. Ang sabi po dyan, Israel na aking lingkod. Singular po ang ginamit dahil Israel po yung kanyang lingkod. Kung titignan mo po yan sa Hebrew, Jacob. Next question. Okay, next question. Sabi mo Israel, anong ginamit dito? Nang o is. Hindi o Anong ay nang is. uis? Sabi mo kasi Israel eh. Anong ginamit dito sa translation ng ng dating Biblia? Hindi o ay is. Hindi ko alam kung saan mo yan binabasa. Ulitin ko. Sandali Sabi mo lang kasi- ha. Moderator, pwede po bang pa-stop ng time niya? Pupuntahan ko lang ang dating Biblia na kanyang tinutukoy. Para magkaintindihan kaming dalawa. Sabi mo kasi dito is. Sandali lang is to ha. eh. Pupuntahan ko na nga yung tinutukoy mong Sabi dating mo Biblia. sabi mo dito sa Israel, di ba? Sa Israel nga. Ano ba? Ang kulit. So sinisingular mo to, yung verse na to, sinisingular mo sa Israel. Singular nga lang ang binabanggit. O bakit Israel. bakit sa kasunod dito, buong bansa? Yung mga bansa, yung May Israel mga ang bansa- magbibigay may mga ng bansa pa ba liwanag sa- sa mga bansa. May mga Ano bansa ba? pa ba sa Israel? Mga bansa, yung mga nakapaligid sa Saan kanya. tinutukoy? Saan tinutukoy yung mga bansa na yon? Pangalanan mo. Wala nga, ano ba tayo? Biblical lang ba? Kanina ang sabi mo, biblical lang tayo. Ngayon pupunta ka na sa Mga bansa eh. geographical. Pangalanan mo yung mga bansa dito, maliban sa Israel. So pinuputol mo na yung reference natin. Magot ka muna sa tanong ko. Tinatanong mo na kita, moderator, Kasi sa pakiano kasunod po. dito, Ang sabi niya po kasunod dito kanina, mga bansa objection eh. po, moderator. Ano ba objection, Kuya Nor? Opo. Kasi ang sabi niya po kanina, biblical lang po yung gagamitin namin. So, tinatanong ko po siya kung babaliin niya na po yun at pupunta kami sa geographical. Wala pong binabali dito Okay, kasi counter mo, Kuya Vince. counter dito. Wala pong binabali dito kundi ginagamitan lang natin ng geographical kasi sabi niya mga bansa eh. Sinusundan ko lang yung word niya eh. Okay, so pakisagot lang, Kuya Nor, kasi sinagot mo na may bansa. Pwedeng sagutin.
Pangalanan mo yung mga bansa, Okay. pangalanan mo yung mga bansa na aside from Israel. Kasi sabi mo kanina mga bansa eh. Pangalanan mo. Hindi ko papangalanan dahil walang nakalagay. Ngunit, ang sabi diyan, no, ang sabi doon sa talata, upang ang buong daigdig ay maligtas. So, ibig sabihin, lahat ng bansang nakapalibot hanggang sa Pilipinas ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang lingkod na Israel. Okay, so tinatanggap mo na yung kaligtasan na yun ay darating hanggang sa Pilipinas. Tinatanggap mo yun. Yes, buong daigdig nga So, eh. so tinatanggap mo din doon sa Mateo chapter 4 na Walang nakalagay doon na buong nakarating din doon daigdig. yung kaligtasan. Walang nakalagay doon na buong daigdig na sinabi mo kanina. So, next question tayo. Sabi mo kanina tinatanggap mo hanggang Pilipinas. Nabanggit doon din ang mga lugar doon eh. Jordan, Naphtali. So tinatanggap mo din yun na nakarating doon ang Tinatanggap kaligtasan. ko, pero yung sinabi mo kanina na nandoon yung nakalagay na buong daigdig sa Mateo, hindi ko yung tinatanggap dahil walang nakalagay na talatang ganun. Okay, dito Next sa question. sinabi ng 9:6, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga Gentiles. Sino tong ikaw dito? Ay, yung kanyang lingkod na Israel. Sino yan? Ang mga Israelita nga, ang Israel nga eh. Ikaw Kulit mo naman. nakasabi dito eh. Hindi naman to mga eh. Ang sabi nga dyan, singular, ang aking lingkod, Tinatanggap mo to na singular. singular, Israel. So hindi to mga Israel. Mga Israelita yan, ginagamit lang ang singular dahil siya ako by singular. At ang kanyang mga lipi, Sang patapusin mo dictionary ko. naman yan ano. Sang dictionary naman yan. Patapusin mo ko. Sang dictionary yan. Sinasabi mo kapag ikaw Patapusin mo ko. Nagtatanong ka kung gusto mo ng sagot, patapusin mo ko. Sang dictionary. Sasagot na ba ako? Sang dictionary ko yan mabasa na sinasabi mo kapag sinasabing ikaw ay Huwag mga ka mag-alala, ibibigay ko sa'yo mamaya. Oh, patapusin mo ako. Singular ang ginamit, no? Sa Hebrew text, kung mag-aaral ka ng Hebrew, sa Book of Isaias, singular si Jacob. Pero hindi ibig sabihin nun, iisa lang na tao. No? Ang Israel, dictionary yan sinasabi dyan, mo. Sang patapusin mo nga dictionary yan ako, sinasabi mo. patapusin mo ako kung gusto mo ng sagot. Huwag ka mag-alala, ibibigay ko sa'yo lahat ng reference Wala ko. ka kasing sagot eh. Okay, time Ano na. ba? Ay, Wala kang ay, sagot. sorry. Okay, time na. So, Kuya Vince, Okay. 3 minutos. Ay, Kuya Vince, ano ba tawag dito? 5 minutes. Siya mauna Ah. kasi ako yung affirmatives, ang negative ang mauna dyan sa conclusion bro. Okay, sige. O nga pala, so, ang mauna pala ay negative. So, unang tumindigay si Kuya Vince. So, 3 minuto na conclusion Ayun. para kay Kuya Noel. So maraming salamat po, no? Ang pinapatunayan niya dito, singular at saka plural. Ewan ko, ba't ka doon tumatakbo? Ang topic natin, ang Israel o yung Gentiles mo, yung liwanag. Ngayon, wala ka namang nabigay na talata na ganun. Ni kalinaw-linaw, kung babasahin mo yung Isaiah chapter 49, ang tinutukoy dyan, yung Israel na kanyang lingkod. Singular, pero yung bansa ay plural. Bakit? Kasi magkakapatid sila. No? Ngayon, hindi mo napatunayan sa akin ni isang talata na meron kang nabasa na yung mga hinti lang magdadala ng kaligtasan. Wala. Ni hindi mo yan tinindig. Ang tinindig mo yung Isaiah chapter 49 verse 6. Hahayaan ko na yung mga tao ang magbasa nito at mahanap nilang katotohanan na nakalagay doon. Ang Israel na kanyang lingkod ang magbibigay ng liwanag sa mga bansa. Ganun ang nakalagay. Hindi yung unawa mo na yung mga hinti lang magbibigay ng liwanag sa mga Israelita. Walang ganun. Napakalayo ng topic mo. Hindi mo nga lang sinagot sa akin yung mga nakalagay sa Mateo na ayaw papuntahin ng Jesus Christ mo, yung kanyang mga alagad sa mga hintil. Ayaw mo yan. Bakit? Kasi masasako ka na. Doon pa lang sa latag ko na yun, hindi mo nasasagutin. Sabi doon sa Mateo chapter 10 verse 5, huwag kayong pumunta sa daanan ng mga hintil. Oh, meron pa nga yung babae, no? Sa Mateo chapter 15 verse 26, tinawag na aso yung mga hintil. Aray ko. Aray ko talaga.
Kaya maling-mali yung stand mo, Vince. Magbagong buhay ka na. Philosophy pa ba yung gusto mo? Kung gusto mo, itapik natin si Plato. Tignan natin, yung Diyos ba ni Plato ay isa sa Diyos mo? Ang isasagot ko sa'yo, no. Kaya walang sense na magbasa ka pa ng philosophy. Dahil hindi mo naman naiintindihan ng philosophy. Huwag ka magyabang dito sa TikTok na mayroon kang pinag-aralan sa philosophy. Ni dyan pa lang sa biblical, hindi mo na maunawaan. Paano ka papupunta sa philosophy? Kung gusto mo mag-aral ng philosophy, pag-aralan mo muna si Plato. Kung paano niya pinapakilala yung tunay na Diyos na hindi yung Diyos mo. Ganun lang yun. Binanggit ko sa iyo ang buong Isaiah hanggang 40 hanggang 49 nang matapos tayo, ang kanyang lingkod ay Israel. Binanggit ko sa iyo isa-isa. Binasa ko isa-isa na yung lingkod ay ang Israelita. So maraming salamat mga kapatid sa mga nakinig. Wala po siyang napatunayan. Yan, salamat Kuya Nor. Sa dadako na tayo sa huling konklusyon ni Kuya Vince Smoker. Mapapanood nyo pala ang replay nito sa aking YouTube channel. So, i-upload ko yan mamaya. Kuya Vince Smoker, last 3 minutes. So thank Okay, you. salamat. Thank you. Paki-subscribe na lang din ang aking YouTube channel. So, Kuya Vince, 3 minutes. So thank you. So dinikdik natin sa kanya yung yung Isaiah 49:6. Talagang dito windang-windang siya sa pagsagot eh. Mantakid mo yung ikaw dito nagiging manga sa kanya. At yung NG dito ginawa niyang is nagiging singular na bansa. Sa mga cross-examine natin sa kanya, hindi to singular na bansa sinasabi dito. Siya na mismo sumagot. Pwedeng darating kahit sa Pilipinas. Yung kaligtasan na yan. Eh kung babasahin natin, siya na mismo, tingnan nyo yung words niya, sinasabi niya, yung Israel dito ay pwedeng mapunta sa Pilipinas. Ngayon, pag tinuloy natin dito, at isa uli na iniingatan ng Israel, ikaw, singular ha, ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga Gentiles. Hindi Hudyo binanggit dito. Which is, stand mo kanina, Hudyo. Na-stack kita dito, nadala kita dito. Hindi ka nakapag-prove. Di ba? Napakalinaw, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga Gentiles. Nasaan ang Hudyo dito? Kaya nga dito ka na lang dumapo kanina. Bakit? Wala kang stand. Na binigay sa mga Hudyo yung kaligtasan. Or sinasabi na ang pinakailaw ay nasa mga Hudyo. Which is yan yung position mo. Yung tinigan mo. Nasaan? Technical error. Di ba? Ipit ka nga dito. Dinikdik ko nga sa'yo to eh. Kaya objection ka na. Kung ano lang nagsasabi. Nakakatawa ka. Di ba? Linaw, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga Gentiles upang ikaw ay magiging aking kaligtasan hanggang sa huling wakas. Sa Mateo chapter 28, sasamahan ni Hesukristo ang kanyang mananampalataya until the end of the age, hanggang sa wakas. Sino yun? Si Kristo yun. Yung problema sa inyo, di nyo tinatanggap si Kristo. How come? Niloloko niyo yata yung sarili nyo na may kaligtasan kayo eh. Kayong mga nagjujuan, huwag nyo niyang lokohin ang sarili ninyo na may kaligtasan kayo. Revelation 3:9, yun yung angkop sa inyo. Sabi ng Revelation 3:9, ang sino mang nagkukunwaring Hudyo ay mga sinaguka ni Satanas. Anak ng tipaklong kayo. Dinikdik ko sa iyo yung talatang ng Isaiah 49:6. Naguguluhan ka na? Nagkakaroon ka na ng trigger sa mind mo? Hindi mo napansin yung ikaw dito, nagiging mga na sa'yo. Kakatawa. Dito pa lang sa napakalinaw. O sa Matthew chapter 4 na binanggit ng mga lugar doon, kasama yun sa mga pulo.